Hey, ka-coffee, good morning! Luzon, Visayas at Mindanao, good morning po sa inyo. Ayan, Lunes na ka-coffee ha, July 7, ang bilis ng panahon. At malapit na po yung hearing ni Digong sa Setyembre dyan po sa ICC. Pero bago yan, naku po, talagang binibira ng kamalasan itong si Digong. Dahil yung 18 judges, lahat ng judges ng International Criminal Court, lahat sila ka-coffee ha, yung 18 judges na yan, naku po, nasupalpal yung request ni Digong. Kasi, nakakatawa nga naman bakit ka magre-request na mag-inhibit yung mga judges na yan sa kaso ninyo? Bakit? Bias ba yung mga judges na yan? Ginawa nyo sa Pilipinas yan. Ano? At gagawin nyo rin sa ICC kasi akala nyo uubra. Diba? Alam mo, style lang ito ng kampo ni Digong para ma-prolong, mapahaba ng mapahaba itong hearing na yan. Hindi siya umubra. May bago pong desisyon, 18 judges, lahat ng judges ng International Criminal Court, unanimously, ibig sabihin, iisa lang yung kanilang desisyon. Ibasura yung request ni Digong na mag-inhibit itong dalawang judge dyan sa pre-trial chamber. O, sa pool. O ngayon, sino mas marunong doon sa 18 judges? O Harry Roque, bakit hindi ka umubra? Kala ko ba matalino ka? Si Kaufman, very confident si Kaufman eh. Sinasabi niya, naku, madi-dismiss yung kaso ni Digong bago pa man sumapit yung reading of cases no sa Setyembre. Oh, ano yan? All 18 ICC judges junk Duterte plea versus wrong, untenable, and dilatory. Kasi, kung inyong matatandaan, di ba, parang last month atayad ka-coffee, no? Humiling yung kampo ni Digong na yung dalawang judge, mag-inhibit yan kasi bias daw. Yan ang kanilang argument eh. Bias yung dalawang judge na yan, so dapat hindi sila makilahok sa pagdidesisyon dito sa motion ni Digong. Sabi ng 18 judges the rest ng judges, no? Nako, wala kami nakikitang bias dyan. O, hindi nila pinanigan dito yung kampo ni Digong. O, headline ng Inquirer, no? All 18 ICC judges junk Duterte plea as wrong, untenable, and dilatory. O, isa-isahin natin. Wrong. Sinasabi ng judges yan, mali. O, simply mali yung motion na yan ng kampo ni Digong. Hindi ko alam kung sino nag-advise dyan. Si Roque ba nag-advise dyan? O si Kaufman? Number 2, untenable. Ibig sabihin, yung mga argumento ninyo, hindi nyo makakayang patunayan. Diba? Out of the blue siguro, sumusulpot yung mga argumento na yan, pero wala kayong proof. Wala kayong patunay. And dilatory, magdi-delay lang yan. Madi-delay lang, mapapatagal lang itong hearing na yan. Yan yung mga gimmick nila dito sa Pilipinas eh. Akala nila uubra pag dinala nila dyan sa ICC. Gagawan nila ng mga technicalities, titirahin nila yung technicalities para ma-delay ng ma-delay itong conviction ni Digong. Kasi justice delayed is justice denied. Uy, hanggang matsugi na lang si Digong, wala pang judgment, no? Kaya gusto nila ma-delay lang na ma-delay itong kaso ni Digong. Hindi pwede, hindi kayo umubra dyan. 18 yan Hindi yan 5, hindi yan 10, hindi yan 15. Lahat na nagdesisyon. Lahat nagsalita na. All the 18 elected judges of the International Criminal Court or ICC concurred in rejecting former President Rodrigo Duterte's plea to disqualify 2 of the judges hearing his crimes against humanity case because his arguments were incorrect, legally untenable, and may cause delay. Oh, very simple lang ka-coffee. Ang response ng judges dito, nitong 18 judges na nagdesisyon dito sa kaso na to. Incorrect, ibig sabihin mali. Number 2, legally untenable, hindi nyo mapatunayan yan, and may cause delay. Oh, patatagalin lang ninyo yung kaso na yan. Anyari? Kala nyo papabor sa inyo dahil mayaman kayo. O yan na, sa mga biktima ni Digong sa kanyang tukhang, unti-unti nyo lang makakamit ang hustisya kasi nakikita ko dito sa mga desisyon ng ICC judges na pumapabor dito sa mga biktima ni Digong. In a 13-page ruling dated July 3, bago lang ito ka-coffee July 3 lang po itong ruling na yan. The ICC said the decision on the disqualification plea was reached by the plenary of judges as required by ICC rules, consisting of 18 judges elected by the Assembly of States Parties, composed of 125 countries, excluding the Philippines and Burundi, under the Rome Statute that created the ICC. Now, sige, kasi questionin nila yung credibility nito mga judges na yan. Yung mga judges ng ICC, hindi yan biro, hindi yan simple. Kasi inelect yan. Binoto yan ng mga miyembrong bansa ng ICC.
no, ng Rome Statute. Signatory sila sa Rome Statute. So, yung 18 judges na yan, hindi yan galing sa Amerika lang o hindi yan galing sa isang bansa lang na miyembro ng ICC. Bawal na dalawang tao o dalawang judge ay manggagaling sa isang bansa. So, doon sa question ng kampo ni Digong, 'di ba? Hiniling nila na ma-disqualify o mag-inhibit itong dalawang judges na to dito sa kaso ni Digong. Yung mga bumoto diyan mula yan sa iba't ibang bansa. So, kung kikesyonin mo yung credibility nitong mga judges na yan, ano yung patunay mo na bias yung mga judges na yan? Kaya nakakatawa lang, tinatawanan lang sila dito. Asa yung proof ninyo? Kasi sinasabi nyo, itong dalawang judge na to na nag-handle ng kaso ni Digong, bias. Paano naging bias yan? Asa yung proof niya? Ba't hindi nyo maipakita na bias yan? Oh, malamang sa malamang, itong other judges, papanigan itong mga ICC judges na sinasabihan ninyong bias. Kasi wala nga kayong mapakitang proof na bias siya. Kaya saan ang galing yung claims ninyo na bias yung dalawang judge na yan na humahawak sa kaso ni Digong? Kasi kung pag-uusapan natin yung credibility ng mga judges, kumbaga sila na yung pinakamatitindi sa mga bansang miyembro ng ICC. Biruin mo 125 countries at hinalal yung 18 na yan. Kung baga best of the best ito. Itong 18 judges na yan. Tapos, question ninyo lang yung credibility nitong dalawang judges na humahawak ng kaso ni Digong. Bakit? Nararamdaman ninyo hindi magiging favorable sa inyo yung desisyon? Uy, hindi kayo pwedeng ubasta dyan na ginagawa nyo dito sa Pilipinas na kaya nyo suhulan yung mga judges dito. Nako, hindi pwede. Kung sa Pilipinas, namamaniobra ninyo, dyan sa ICC, hindi kayo lulusot dyan. ICC judges, all respected lawyers, that's the term ha, mga respetadong mga abogado ito. Hindi ito basta-basta abogado lang. All respected lawyers in their home countries are elected to 9-year terms and any finding of partiality against any of them is sufficient cause for removal from the court. Sa madaling sabi, once na may mapatunayan na partial ka o kaya may kinikilingan ka, halimbawa ikaw ay elected judge no, ng ICC, once na mapatunayan at pumapabor ito sa ganitong individual o once na mapatunayan yan, automatic chuchugiin kasi may ICC rules. Chuchugiin yan judge na yan. So sa kaso ni Digong, kung nakita nila na yung dalawang judges na nirereklamo ni Digong, kung nakitaan nila ng ebidensya na partial yung mga yan o kaya may bias yung mga yan, machuchugi agad sila. Pero wala Yung claims ninyo na bias, wala silang makita. Hindi nyo rin naman mapatunayan. No two judges come from the same country in the current batch of judges. I stand corrected. Posible siguro, no? Posible na pwedeng magkaroon ng dalawang, I'm not familiar with the case. Posible magkaroon ng dalawang judge coming from a same country. Pero sa current setup natin, walang judges na nagmula, 2 judges or more na nagmula sa isang bansa sa current setup natin. Pero posible din siguro, no? Previously or in the future, posible magkaroon. Pero hindi ko nabasa yung specific rules sila dyan. But the current setup is walang judges na nagmula sa isang bansa. Halimbawa, 2 sila or 3 coming from one country, no? Walang ganyan. In the case of Duterte's plea, the plenary of judges unanimously decided. Unanimously. Ibig sabihin, iisa lang ang sagot nila. Nagdesisyon ito unanimously that there were no grounds that raise actual nor reasonable apprehensions of bias against judges Rein Adelaide Sophie Alipini Ganzu of Benin and Socorro Flores Iliera of Mexico. So yung narareklamong judges ng grupo ni Digong ay hindi nakikitaan ng pagiging bias kaya mananatili po sila dyan na didinig sa kaso ni Digong. Uy, sakit nun Nasupalpal kayo dyan O puro kayo reklamo bias kayo ng bias dyan O sinong napapahiya ngayon? Ang mahirap kasi dyan, itong si Kaufman kasi pinapaasa yung mga DDS Napansin ko dyan kay Kaufman, very confident Diba? Tuloy yung mga DDS, umaasa, ayan may mga fake news pa nga silang pinapalabas. Nakalaya na si Digong, galing talaga ni Kaufman. Pinapaasa lang kayo, anong petsa March pa nakakulong, April, May, June, July, mag-4 na buwan na. Napalabas naman ni Kaufman. Huwag kayong masyadong confident siya kay Kaufman kasi sabi nga nila, nagtatrabaho lang yan. Dinadaan sa technicalities kasi 150 million pesos a month ang sinasahod ng legal team ni Digong. So, kailangan magsipag-sipag yan. Pero, may narinig ka na bang naipanalo ni Kaufman sa kanilang mga motion? Sa kanilang mga petisyon? May nailabas na ba na naging favorable sa kanila? Halos lahat ng petisyon, halos lahat ng motion ng kampo ni Digong nababasura ng ICC.
nare-reject ng ICC. Anong ibig sabihin yan? Oh, kulang sa points. Kulang sa ebidensya ba? Di ba? Sabi, wala kayong ebidensya. Kulang sa ebidensya, kaya hindi kayo pinapanigan ng ICC judges. Or baka naman kasi talaga, ginawa nyo naman talaga yan. And ako, naniniwala kung ginawa nyo yung tukhang na yan, at may mga pang-aabusong naganap dyan na naging dahilan ng pagkamatay ng mga minor de edad, ng mga inosente, walang kamalay-malay. So, kaya nahirapan kayo ipagtanggol niyan. So, binubola-bola lang kayo dyan ni Kaufman na mapapanalo ninyo yung kaso. The plenary of judges considers that the judges acted at all times in accordance with the judicial duties assigned to them under the Rome Statute. In fairness, kumbaga nagva-vouch itong mga judges na to, yung plenary of judges, ibig sabihin grupo na yan mga judges, nagva-vouch sila o sinusuportahan nila yung mga naging desisyon nitong dalawang judges na narareklamo ng kampo ni Digong. Kasi ang sinasabi nila, yung ginagawa ng mga judges na yan ay alinsunod sa existing rules ng ICC. In short, wala silang paglabag na ginagawa. As judges of Pre-Trial Chamber 1, they issued the authorization decision pursuant to Article 15 of the statute, which provides for the power of a pre-trial chamber to authorize an investigation proprio moto if it considers that there is a reasonable basis to proceed with an investigation and that the case appears to fall within the jurisdiction of the court, it added. Sige, explain lang natin. Isa sa pinopoint out ka-coffee ng mga DDS dito sa kaso ni Digong, yung issue ng jurisdiction, na wala daw pong jurisdiction itong International Criminal Court na hawakan yung kaso ni Digong dahil hindi na nga tayo miyembro ng ICC. For the longest time, pinagdidebatihan na yan, pinag-aawayan na yan. Pero, itong mga judges na yan, nakitaan nila ng reasonable grounds. Di ba? Reasonable grounds na mukha, ibig sabihin ng reasonable grounds or probable cause dito sa Pilipinas, no, mukhang ginawa. Wala pa naman judgment kaya may term pa na mukhang ginawa yan ni Digong. Kaya kinakailangan natin siya ma-issuehan ng warrant of arrest. Ano yung validity ng warrant of arrest na yan? Kasi hindi na tayo miyembro ng ICC. Ang justification, nangyari yung mga krimen na yan habang miyembro pa po ang Pilipinas sa ICC. Kaya nakapag-issue yan ng warrant of arrest itong mga judges na yan na nirereklamo ngayon ng kampo ni Digong. Now, nag-cooperate ba ang Pilipinas dyan sa ICC? Hindi. Consistent din naman ang gobyerno ni PBBM dyan. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Recently, may napabalita lang na magko-cooperate pero not literally na makikipag-usap sa ICC na sige, ituluyan ninyo yan si Digong, etc. etc. Ang pinupunto dyan ni DOJ Secretary Remulla, yung term na cooperate dyan, ay tulungan itong mga witnesses na makarating dyan sa ICC. Kasi syempre, malaki rin ang gastos sa mga witnesses, no? Na syempre, pag-apply mo pala ng visa, papunta dyan sa dahig para sa hearing, malaking burden yan. Kasi may hirap lang naman mostly yung naging biktima ni Digong That's the time na tutulong yung gobyerno ng Pilipinas. Pero yung mag-cooperate ka dyan, makipag-usap ka dyan, o ganito gawin nyo, etc. etc. Walang ganyang commitment ang gobyerno ng Pilipinas. Hindi tayo nag-cooperate dyan sa ICC. Ano ginawa ng ICC? Dinaan nila sa Interpol. Background story lang ito Dinaan nila sa Interpol kasi ang Interpol ang humingi sa Pilipinas ng tulong. Hindi tayo makakahindi. Kasi tinutulungan din tayo ng Interpol. Maraming na aresto sa tulong ng Interpol. Teves, Alice Guo, yung grupo ng mga Pogo. 'Di ba? Na-aresto yan sa pamamagitan ng Interpol. So ano yun? Dahil humiling sa atin ng Interpol, i-reject natin, hindi natin sila tutulungan. Samantalang sila, tinutulungan nila tayo, hindi natin pwedeng gawin yan. Kaya na-aresto si Digong kasi dinaan ng ICC sa Interpol. Kasi ICC to Philippines, hindi pwede yan. Yang issue ng jurisdiction na kasi gusto nila ipa-void na yung kaso ni Digong kasi walang jurisdiction dyan ng ICC. Hindi kayo lumulusot dyan. Hindi kayo nakakampihan, Kasi hindi matibay yung inyong mga argumento Diba? Patunayan ninyo. Ganun lang yun In short, may pagkukulang kayo, hindi nyo mapatunayan. At dahil hindi nyo mapatunayan na mali yung pag-aresto dyan, nananatiling valid, nananatiling tama yung pag-aresto kay Digong at pagdadala dyan sa ICC. Duterte sought the excusal of Alipini, Ganzu, and Flores because of their previous rulings on Duterte's earlier petition questioning ICC jurisdiction because the Philippines withdrew from the Rome Statute in 2019 when the ICC started investigating the charges against him while he was still president. Sa madaling sabi,
ayaw ng kampo ni Digong, ayaw ng grupo nila dito sa dalawang judges na yan. Eh dahil ayaw nila, gusto nila, ma-ekis, mawala doon sa panel of judges itong dalawa na yan dahil ayaw nila. Bakit ayaw nila? Kasi most likely, hindi magiging favorable ang desisyon ng mga judges na to sa kanila. Kaya dahil nare-realize sila yan, o sige, ipatanggal natin yan. Ang problema nga, hindi nyo mapatunayan. As simple as that lang yan eh. Again, hindi mo pwedeng ma-question itong credibility ng mga judges na yan. Kasi unang-una, prestigious yung lineup na yan, yung panel of judges na yan ng ICC. Tulad ng sinasabi ko kanina sa inyo, no? Best of the best yan. Kumbaga, yung walang bahid itong mga reputasyon ng mga ICC judges na yan. At once na makitaan ng bahid itong reputasyon nila, eh pwede silang matanggal agad sa pagiging miyembro ng panel o ng mga judges ng ICC. Kaya hindi kayo lulusot dyan, hindi kayo uubra dyan. Kung may claims kayo, patunayan nyo ng maigi. Ang problema, yung claims ninyo, hindi nyo mapatunayan hanggang ngayon. Kaya hindi nagiging favorable sa inyo yung desisyon ng korte. Ay nako, ano yan? Karma ba yan? Karma is real. Anyway, sige, malapit na Setyembre. Tingnan natin, no? Kasi kung mag-a-appear si Digong, kasi may mga reports na butot balat na lang daw po itong si Digong. Tingnan natin, mako-confirm natin yan pagsapit po ng Setyembre sa reading po ng kanyang kaso, no? So, July, August, September, 2 months pa ka-coffee, no? Higit 2 months pa tayo maghihintay para masaksihan natin ang recent na itsura ni Digong. Siya, sige, baka may mga nais kayong sabihin ka-coffee, ha? I-commento nyo lang po yan dyan sa ating comment section. Facebook, comment lang po kayo dyan. Like and follow na rin po kayo sa Facebook. Yung mga nasa TikTok, pasuyo na lang din. Subscribe na po kayo sa ating TikTok account. Ka-coffee, search nyo lang. Nasa YouTube, subscribe na po kayo. Marami pa pong hindi nakasubscribe sa atin dyan sa YouTube pero lagi nanonood sa atin. O siya, sige. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam.